Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1581 hanggang Kabanata 1590. Kabanata 1581. Gaya ng inaasahan kay Jean Geely, ang mga karaniwang tao, natatakot akong hindi talaga nila kakayaning harapin ka ng direkta, pero sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataon? Isang nakakatakot na tunog ang kumalat sa kalangitan. Agad na, ang espada ni Yehan ay humiwa pababa, at ang bilis ni Yuan Feng, na ang katawan ay naging itim na liwanag, ay biglang tumaas ulit, kaya't ang espada ni Yehan ay hindi tumama sa kalaban, isang gintong bakas ang nahati sa kawalan, at pagkatapos, ang itim na liwanag na iyon ay parang isang kanyon, walang awa na bumangga sa katawan ni Yehan. Boobs! Sa sumunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay nakaramdam na parang nabangga ng isang malaking bato. Ang kanyang ibabang tiyan ay matatag na tiniis ang suntok ni Yuan Feng. Bigla, ang katawan ni Yehan ay lumipad paurong sa kawalan, at naramdaman lamang niya ang pagkulo ng kanyang chi at dugo, at ang mga organo sa kanyang katawan ay naalis sa pwesto dahil sa epekto ng suntok na ito, at isang patak ng dugo ang dahan-daang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Nasaktan si Yehan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Hindi ba't ang perpektong ito na si Yehan ay kalaban pa rin ni Yuan Feng? Masyadong mabilis si Yuan Feng, kahit na kayo at ako ang magkaharap, mahirap iwasan ang kanyang bilis. Sabi ni Ling Chanhei habang nakatitig, at tumango si Ye Wushuang. Pareho silang nasa nangungunang 10 master sa listahan ng mga bayani. Alam ng lahat kung gaano kaitikot ang bilis ni Yuan Feng. Gaya ng kanyang sinabi, sa nangungunang 10 masters, iilan lamang ang makatataka sa kanyang bilis. Naglakas loob kang hamanin ang aking Condor Eagle Castle. Panahon na para bayaran ng gagong ito ang presyo. Tiyak na papatayin siya ni Kuya Yuan Feng. Sarkastikong sabi ng disipulo ng Condor Eagle Castle. Sa kawalan, si Yehan ay umatras ng 100 metro bago tumigil. Ang dugo sa sulok ng kanyang bibig ay nagparamdam sa kanya na talagang minamaliit niya si Yuan Feng. Siya ay pang-5 sa listahan ng mga bayani, at ang kanyang lakas ay tunay na nakakatakot. Simula pa lang ito. Bakit? Ikaw? Mayabang? Patay ka na ba? Lumapit si Yuan Feng kay Yehan sa kawalan na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang katawan ay naglalaman ng malakas na kapangyarihan ng pagsabog, bilis at lakas, pareho itong lakas ni Yuan Feng. Huminga ng malalim si Yehan, tinitigan si Yuan Feng, at sinabi, inaamin ko, talagang minamaliit kita, ngunit nakita ko na ang iyong lakas, ngayon, panahon na para maranasan mo ang pagsusuka ng dugo. Mukhang hindi ko pa sapat na naituro sa iyo ang leksyon. Hindi ka nahiya. Ang mga mata ni Yuan Feng ay sumabog sa galit, at sa isang iglap, nakita niya ang napakasama na kapangyarihan sa katawan ng kalaban na inilabas na parang isang pagkabaliw, at ang kanyang nakakatakot na kamao ay muling sumugod kay Yehan na may isang pagsabog, at sa suntok na ito, ang lahat sa paligid ay maaaring maamoy ang isang mabangis na lasa na tumusok sa mundo. Heavenly Demon Feast. Sa pagitan ng langit at lupa, isang nakakagulat na dagendong ang nagmula sa bibig ni Yehan, at ang nakakatakot na enerhiya ng demonyo ay sumabog sa katawan ni Yehan, at pagkatapos ay lahat sila ay nagtipon sa kanang kamao ni Yehan. Ang hangin ay sumabog palayo gamit ang isang suntok. Boobs! Agad, mayroong isang nakakagulat na tunog ng pagbangga na parang pagbagsak ng mga bundok at ilog, ang langit at lupa ay gumuho, at ang mga kamao ng dalawa ay nagbanggaan na parang dalawang mabilis na tren na nagbanggaan sa isa't isa. Isang pagsabog ng kapangyarihan ang kumalat mula sa gitna ng dalawa, na parang isang malaking alon na humampas sa dalampasigan, na humampas ng malakas sa kawalan. Ubo! Si Moran ay nakakita ng isang bangkos ng sariwang dugo na lumabas mula sa bibig ni Yuan Feng, at muli na namang hinarap si Yehan gamit ang isa pang galaw. Ang katawan ni Yuan Feng ay umatras ng 10 metro sa kawalan, at isang kislap ng dugo ang sumilay sa kanyang asul na ugat na mukha, mabangis na kulay. Nasaktan din si Yuan Feng. Nang makita ang eksena na ito, ang mga disipulo ng Sword Sect at ang mga disipulo ng Shuangkong Mountain ay nagulat. Mukhang hindi pa talaga nakipaglaban si Yehan kay Yuan Feng. Ngayon pantay na ang dalawa. Ang susunod na hakbang ay ang makita ang kanilang mga tunay na lakas.
Sabi ni Ling Chanhei habang nakatitig. Tumango si Ye Wushuang at pareho silang nakatitig kay Yehan at Yuan Feng. Noong una, napigilan na ni Yuan Feng si Yehan, ngunit ngayon ay bumalik si Yehan sa isa pang round. Ang kinalabasan ng laro ay hindi pa rin mahuhulaan. Ang pinakamalaking lakas ni Kuya Yuan Feng ay hindi pa naipakita, at masyadong maaga nang nagmamalaki si Yehan. Malamig na tinitigan ng mga disipulo ng Shenying Castle si Yehan. Sa sandaling ito, ang mabangis na mukha ni Yuan Feng ay nagpakita ng isang walang hanggang mabangis na liwanag, nakatitig kay Yehan at sinabi, karapat-dapat ka sa aking buong lakas, at pagkatapos, ang iyong buhay ay matatapos sa larangan ng digmaan na ito. Pagdududa ko yan. Tumawa si Yehan. Red Flame Golden Eagle, lumabas. Sigaw ni Yuan Feng, at agad nakita niya ang isang bangkos ng nakakatakot na apoy na sumabog mula sa kanyang katawan, at ang bangkos ng apoy na ito ay sumugod sa kalangitan. Isang grupo ng mga apoy ang lumabas, at pagkatapos, ang grupong ito ng mga apoy ay lumaki ng walang hanggan, tinatakpan ang kalangitan. Tumangala si Yehan, sa sandaling ito, ang kalangitan sa itaas ng kanyang ulo ay natakpan, at ang lugar na kinaroroonan niya ay naging madilim, dahil sa itaas ng ulo ni Yehan, isang malaking apoy na pulang halimaw ang lumitaw, ang mga pakpak ng halimaw na ito ay kumalat, tinatakpan ang langit at araw, tinatakpan ang larangan ng digmaan sa loob ng radius na 100 metro. Ang Qian Golden Eagle, ito ang natal monster ni Yuan Feng. Upang harapin si Yehan, isinakripisyo niya talaga ang kanyang natal monster. Kumunat ang noo ni Ling Chanhei at ni Ye Wushuang, at ang pinakamalakas na paraan ng mga disipulo ng Eagle Fort ay ito ang kanilang sariling natal monster, napakamakapangyarihan. Nanigas ang mga mata ni Yehan, at umatras siya sa kawalan. Sa harap niya, ang halimaw na tumatakip sa langit at araw ay puno ng mabangis na anyo. Ang mga pulang mata nito ay nakatitig kay Yehan, na parang gusto siyang punatin. Sa sandaling ito, si Yuan Feng ay nakatayo sa likod ng Qian Golden Eagle, isang tao at isang demonyo, na nagbibigay ng walang kapantay na kay-abangan. Kung mapipilit mo akong isakripisyo ang aking natal monster, maaari kang maging mapagmataas kahit na ikaw ay patay na. Qian Golden Eagle, patayin mo siya. Simuran, sa ilalim ng malupit na tinig ni Yuan Feng, nakita ko ang mga pulang apoy na gintong agila na may lapad na 100 metro na nanginginig, isang bug zone ng hangin ang biglang humihip sa pagitan ng langit at lupa, ang napakalaking katawan nito ay parang isang pulang liwanag na tumatakip sa langit at lupa, papatay kay Yehan. Mabilis, masyadong mabilis. Kabanata 1582. Mas nakakatakot pa ang bilis ng Qian Golden Eagle kaysa sa bilis ni Yuan Feng mismo. Parang pulang liwanag na binalot ang mundo, ito ang katawan ng Qian Golden Eagle, ngunit napakabilis nito at naging liwanag na lamang. Bukod pa rito, kahit na napakalaki nito, hindi naman naapektuhan ang bilis nito. Bilang isang natal monster, ang bilis at lakas ni Yuan Feng ay nagmumula sa pulang apoy na gintong agila na ito. Sa sandaling ito, ang pangunahing katawan ng Qian Golden Eagle ay sumugod, mas nakakatakot pa ang bilis at lakas nito kaysa kay Yuan Feng mismo. Ang pulang liwanag na tumatakip sa langit at lupa ay sumilay sa paningin ni Yehan, at nasa harapan na ito ng katawan ni Yehan. Pagkatapos, ang matutulis na kuko na mas malaki pa sa katawan ni Yehan ay parang mga gintong kawit, mabangis na bumagsak sa katawan ni Yehan. Sisiw. Mabilis na umatras si Yehan, ngunit sa pagharap sa pulang apoy na gintong agila na may ganoong nakakatakot na bilis, ang reaksyon ni Yehan ay isang hakbang pa ang pagkakaantala. Binalot ng nakakatakot na pulang liwanag si Yehan, at ang matutulis na kuko ay direktang tumama sa katawan ni Yehan. Isang nakakatakot na bakas ang naiwan, at ang dugo ay patuloy na umaagos na parang tubig, agad na tininaan ng pula ang damit sa dibdib ni Yehan. Matapos matanggap ang hampas na ito, huminga ng malalim si Yehan, ang bilis ng Qian Golden Eagle, kahit na ginamit ni Yehan ang Taishu 100 steps sa sukdulan, hindi pa rin niya maiiwasan ang pag-atake ng kalaban. Nang makita ang eksena na ito, sina Ling Chanhei at ni Ye Wushuang ay mukhang seryoso rin. Pareho na nilang naranasan ang natal monster ni Yuan Feng dati. Hindi, natatakot akong hindi na makakaya pa ni Yehan. Seryosong sabi ni Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Sa oras na ito, hindi maaaring mamatay si Yehan dito. Umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang maliwanag na gintong liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Yehan, at ang matutulis na gintong kapangyarihan ay walang humpay na lumabas mula sa katawan ni Yehan. Sinusugod palayo, ang espada na ito ay tatusok sa napakalaking katawan ng Qian Golden Eagle. Nakalimutan mo na nandito ako. Simuran, sa likuran ni Yehan, si Yuan Feng ay lumitaw,
isang tao at isang halimaw, ganap na pinalibutan si Ye Han sa gitna. Ang mga kamao ni Yuan Feng ay pumunta sa likuran ni Ye Han, kahit na nakaligtas siya mula sa halimaw ng kanyang sariling buhay. Gayunpaman, ang lakas ni Yuan Feng ay hindi gaanong bumaba, at ang bilis ng suntok na iyon ay walang kapantay pa rin. Gayunpaman, sa pagharap sa kamao ni Yuan Feng, hindi umiwas si Ye Han, na parang sumuko na si Ye Han sa paglaban sa pag-atake ni Yuan Feng, at ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay walang humpay pa ring pumapatay sa Qian Golden Eagle. Magaling, gusto bang magsumikap ng todo ang batang ito? Sa kawalan sa malayo, pinanood ni Wu Shengwang ang eksena na ito, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Teka, hindi naman ganoon kagago ang lalaking ito. Ang mga mata ni Haring Helian ay lumiwanag, at ang mga matang iyon ay tumusok sa kawalan na parang matutulis na espada, at tumama kay Ye Han na nasa gitna ng labanan. Sa paligid, sina Ling Chanhe at iba pa ay pinanood din ang eksena na ito na may mga seryosong mata. Sa ganitong kalagayan, si Ye Han ay wala namang anumang bentahe. Kahit na ang suntok ni Yuan Feng ay hindi makapatay kay Ye Han, ang huling kinalabasan ni Ye Han ay natatakot akong hindi madali. Naglakas loob na baliwalain ang pag-atake ni Kuya Yuan Feng, patay na ang gagong ito. Ang mga disipulo ng Eagle Fort ay may mga seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gamit ang suntok ni Yuan Feng, parang nakita na nila si Ye Han na nawala ng kalahati ng kanyang buhay. Sisiu. Ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay tumama sa katawan ng Qian Golden Eagle. Ang espada na iyon ay tila tumusok sa napakalaking katawan nito, na nagdulot ng pagsigaw nito sa isang iglap, at isang agos ng gintong dugo ang umagos mula sa katawan nito. Umaagos ito na parang bukal. Gayunpaman, kahit na nasaktan ni Ye Han ang Qian Golden Eagle, ang nakakatakot na kamao ni Yuan Feng ay malapit nang tumama sa katawan ni Ye Han. Ang lakas ng kamaong ito ay sapat na para mawala kay Ye Han ang kalahati ng kanyang buhay. Dragon Armor, lumabas. Sa sandaling ito, sumigaw ng mahina si Ye Han sa kanyang puso, at agad, isang pilak na liwanag ang sumilay sa kanyang katawan. Ang Tianlong Armor ay binalot na si Ye Han, isang mukha lamang ang nakalantad sa labas, ang pilak na baluti ay kumikinang ng maliwanag. Boobs! Ang kamao ni Yuan Feng ay tumama sa katawan ni Ye Han gaya ng inaasahan, at pinilit niyang tiisin ang suntok ni Yuan Feng. Gayunpaman, ang eksena kung saan si Ye Han ay tinangay palayo sa imahinasyon ng lahat ay hindi lumitaw, at ang katawan ni Ye Han ay pagkatapos lamang gumalaw ng 2 hakbang sa kawalan, huminto ito. Ang Tianlong Armor ay tumulong na kay Ye Han na pigilan ang karamihan sa suntok ni Yuan Feng. Paano nangyari iyon? Gulat na gulat si Yuan Feng. Isang baluti ng digmaan. Anong antas ng baluti ng digmaan ito? Nagulat sina Ling Chanhe at ni Ye Wushuang. Si Ye Han ay may suot palang baluti ng digmaan. Kaya pala naglakas loob siyang baliwalain ang nakakatakot na kamao ni Yuan Feng. Hawak ang kanyang katawan. Iyak. Bigla, ang Scarlet Flame Golden Eagle, na malubhang nasugatan ni Ye Han, ay parang nagalit, at ang nakakatakot nitong mga kuko ay muling tumama sa katawan ni Ye Han. Gagaw ka? Pinayagan kitang makatakas kanina, ngayon kailangan mo nang magbayad ng presyo. Malamig na umungol si Ye Han, sa pagharap sa mga paan ng Qian Golden Eagle, nakita niya si Ye Han na may suot na baluti na parang Diyos ng digmaan na tumalon sa kawalan, na may nakakunot na mga mata, ganap na binabaliwala ang pag-atake ng matutulis na kuko sa kanya. Ang Sky Demon Fist ni Ye Han ay sumabog. Sa huli, ang kamao ni Ye Han ay tumama sa katawan ng Qian Golden Eagle, at ang matutulis na mga kuko ng Qian Golden Eagle ay tumama rin sa mga balikat ni Ye Han, ngunit ang Qian Golden Eagle ni Ye Han na may suot na baluti paano kaya masasaktan ng mga kuko nito si Ye Han. Kabanata 1583. Boobs. Ang suntok ni Ye Han ay lubhang nakakatakot, napakahusay na parang bundok. Ang napakalaking katawan ng Qian Golden Eagle ay ganap na tinangay palayo ng suntok ni Ye Han ng daan-daang metro. Sa eksena na iyon, para bang isang higanting bundok na nakalutang sa kawalan ang tinangay ni Ye Han. Lubhang nakakatakot na parang tinangay ito gamit ang isang suntok. Sa ilalim ng suntok ni Ye Han, ang Qian Golden Eagle ay ganap na nawala ng kakayahang umatake ulit. Isinumpa kita, nasugatan ng Natal Monster, at naapektuhan din si Yuan Feng. Muli nitong ipinakita ang nakakatakot nitong bilis, at dumating ito upang pumatay gamit ang isang suntok. Wala na ang nakakainis na hayop na iyon, ano pa ang magagawa mo sa akin? Mabilis na gumalaw si Ye Han, at siya, na may suot ang Tianlong Armor, ay naging pilak na liwanag sa kawalan, at direktang hinarap si Yuan Feng. Bang bang bang!
Ang nakakatakot na tunog ng pagbanggaan ay nag-ugong sa kalangitan, at matapos ang 3 beses na mabangis na pagsuntok ng dalawa sa isa't isa, ang katawan ni Yuan Feng ay lumipad paorong na parang saranggola na naputol ang tali, ang mukha niya ay namutla, ang mga bangkos ng dugo ay lumabas mula sa kanyang bibig, na parang siya ay malubhang nasugatan na. Hindi maikikaila na ang kamao ni Yuan Feng ay tunay na nakakatakot, parang halimaw. Gayunpaman, sa pagharap kay Yehan na protektado na ngayon ng Tianlong armor, ang kanyang kamao ay walang silbi kahit na ito ay nakakatakot. Tungkol naman sa kakilakilabot ng Chan Mo Quan ni Yehan, ang kakayahan ni Yuan Feng na makaligtas sa 3 suntok ng hindi namamatay ay sapat na upang makita kung gaano kalakas ang kalaban. Natatalo si Yuan Feng. Nang makita si Yuan Feng na humihinga ng mahina sa sandaling ito, at ang pulang apoy na gintong agila na malubhang nasugatan, isang malakas na pagkabigla ang sumilay sa mga mukha ng lahat sa mundong ito. Si Yuan Feng ay malubhang nasugatan, at ang kanyang natal monster, ang Qian Golden Eagle, ay malubhang nasugatan din ni Yehan. Ang isang tao at isang halimaw ay ganap na nawala ng kakayahang makipaglaban ulit. Ang pagkatalo kay Yuan Feng, ang ganitong uri ng wakas ay kapwa-kapwa panabik at nakakagulat. Magaling na bata, mukhang ang pagtatasa ng Chenielo sa kanya ay hindi naman pala peke. Bumantong hininga si Wu Zhenghwang, at sinabi, ang mga paraan ng batang ito ay napakalakas na kahit ang henyo na si Yuan Feng ng Shenying Castle ay hindi siya mapipigilan, ngunit, ang hanay na ito ng kapansin-pansing baluti ng digmaan ay dapat na ang antas hari ng langit na baluti ng digmaan na ginawa ng banal na kamay sa mga alingaw-ngaw, ngunit hindi ko inaasahan na ibibigay ito sa kanya ng banal na kamay. Sabi ni Hel Ianwaki, ang baluting ito ay ang tanging baluti sa antas hari ng langit sa rehiyon ng Yaoguam. Mukhang interesado sa kanya ang master. Sa kawalan ng lugar ng malaking labanan, ang mga mata ng ilang mga pangunahing disipulo ng sekta ay nakatitig kay Han na may suot na baluti ng digmaan sa sandaling ito, parang Diyos ng digmaan sa pilak na baluti, posisyon, panglima sa listahan ng mga bayani. Gayunpaman, si Yuan Feng, na orihinal na nasa ranggo na panglima, ay maaari lamang mailagay sa ika-6, at si Ni Wu Zhuang, na dating nasa ika-6 na ranggo, ay maaari lamang bumaba ng isang pwesto sa ika-7, at ang mga sumusunod na ranggo ay pareho. Kung gusto mong mabawi ang iyong dating ranggo, kailangan mo lamang talunin ang mga kalaban na mas mataas ang ranggo sa iyo. Napakaganda, matagal na akong hindi nakakakita ng ganoong kagandang labanan. Nakakalungkot lang, natalo niya si Yuan Feng, at ang ating ranggo ay tiyak na bababa ng isang pwesto. Sabi ni Ling Chanhei. Kung hindi dahil sa pag-amin ng master, gusto ko talaga siyang labanan. Ang diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ni Nie Wu Zhuang ay kumislap. Pareho nang sinabi ni na Chen Baisiang at si Ming sa mga disipulo ng Sword Sect at Shuangkong Mountain na gusto nilang makipagkaibigan kay Yehan. Pagkatapos lumaki, pumunta siya upang harapin ang Janzong, at ang pakikipagkaibigan sa isang henyo na tulad ni Yehan ay hindi makakasama sa kanilang 3 pangunahing puwersa, kaya naman ang mga disipulo ng Sword Zong at Shuangkong Mountain ay hindi naman magiging kaaway ni Yehan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga mata ng mga nasa paligid niya, si Yehan, na may suot na baluti ng digmaan at mukhang Diyos ng digmaan, ay humakbang, at ang kanyang matutulis na mga mata ay tumingin sa mga disipulo ng Eagle Castle. Wala sa mga disipulo ng Eagle Castle na nagsisigawan pa ay naglakas loob na tumingin sa kanya. Si Yuan Feng ay nakatayo sa harap ng mga disipulo ng Eagle Castle na may putlang mukha. Hindi talaga siya makapaniwala na natalo siya ni Yehan. Siya ang pinakamagaling na henyo sa Eagle Castle, panglima sa listahan ng mga bayani, at sa tuktok ng konsentrasyon, at si Yehan Han, na walang pamilya o paksayon, ay hindi kasing husay ni Yuan Feng pagdating sa ranggo o kaharian sa listahan ng mga bayani. Gayunpaman, sa huli ay natalo pa rin si Yuan Feng ng isang batang lalaki na mas mababa sa kanya sa lahat ng aspeto. Condor Eagle Castle, sino pa ang maglakas loob na lumaban? Sa sandaling ito, ang mga hakbang ni Yehan ay nakatapak sa kawalan, ang di nakikitang hangarin sa pakikipaglaban ay napuno ang kalangitan, ang kanyang matutulis na mga mata ay parang mga talam, sa sandaling ito, ang mga mata ng mga disipulo ng Eagle Castle ay kumislap, at walang sumagot, ang buong mundo ay naging tahimik na tahimik. Nang makita ito, ngumiti si Yehan, at sinabi, naghihintay kayo sa labas ng madilim na lungsod na ito, hindi ba't gusto nyo lang akong tapakan? Bakit kayo duwag ngayon? Maaaring ang mararangal na mga disipulo ng Eagle Castle ay isang grupo ng mga mang-aapi at mga duwag.
Nang marinig ito, isang malamig na galit ang sumilay sa mga mukha ng mga disipulo ng Eagle Castle. Si Yehan, ito ay ganap na pagtapak sa dignidad ng kanilang mga disipulo ng Eagle Castle, ngunit kahit na si Yuan Feng ay natalo, dito sa mga disipulo ng Eagle Castle sino pa ang makakahadlang kay Yehan na maging isang henyo? Upang tapokan ang mayabang na binata na iyon. Mukhang tama ako sa aking mga salita. Ang mga disipulo ng Eagle Castle ay may peking pangalan. Ang ngiti sa mukha ni Yehan ay unti-unting naging malamig, at tiningnan niya ang mga mata na puno ng galit, natatakot isang sigaw ang sumabog mula sa kanyang bibig kaagad, kung hindi ka lalaban, umalis. Kung hindi ka lalaban, umalis. Nang marinig ito, ang mga sulok ng mga bibig ni Ling Chanhei at ni Ye Wushuang ay umikot, at isang ngiti ang unti-unting umakyat sa kanilang mga mukha. Ang dignidad ng mga disipulo ng Eagle Castle ay ganap na natapakan ni Yehan ngayon, ngunit, hindi kayang tapokan si Yehan, kaya naman napilitan silang lunukan ang kanilang galit ngayon. Huminga ng malalim si Yuan Feng, tinitigan si Yehan ng mga matatalim na mata, at sinabi, tandaan mo ang araw na ito, ang paligsahan sa pagitan nating dalawa ay hindi pa tapos, sa hinaharap, ako, Yuan Feng, ay tiyak na nasa iyong tabi mababawi ko ang lahat ng nawala. Kabanata 1584. Umalis. Isa pang nakakatakot na malupit na tinig ang nagmula sa bibig ni Yehan, at may nakakatakot na intensyon sa pagpatay sa tinig na iyon. Nanigas ang ekspresyon ni Yuan Feng, at mabilis siyang umalis kasama ang mga disipulo ng Shenying Castle na may madilim na ekspresyon. Nang makita ito, nagkatinginan sina Ling Chanhei at ni Ye Wushuang. Dahil umalis na ang Eagle Fort, panahon na rin para umalis sila. Pumunta sila sa lungsod ng kadiliman para lang makilala si Yehan, ang una sa listahan ng mga bayani. Pagkatapos ng lahat, hinahangaan ni Chen Bai siyang mula sa Sword Sect at si Minro mula sa Shuangkong Mountain si Yehan at hiniling sa mga disipulo sa ibaba na makipagkaibigan kay Yehan. Bilang mga nangungunang 10 henyo sa listahan ng mga bayani, medyo hindi pa rin sila kontento. Gayunpaman, matapos makita si Yehan at ang abnormal na lakas ng kalaban, ang sama ng loob sa kanilang mga puso ay unti-unting nawala. Isang napakagandang labanan. Karapat-dapat na maging ang unang henyo sa listahan ng mga bayani. Ako, Ling Chanhei, ay nagpapasalamat sa paglalakbay na ito. Sa sandaling ito, ngumiti si Ling Chanhei kay Yehan at yumuko, ako si Hanging Mountain Ling Chanhei, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan, Yehan. Medyo mas malakas ka nga sa akin. Ngayon ko lang nakita, sabi ni Ye Wushuang, hawak ang isang mabigat na mahabang kutsilyo. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, magalang kayo. Iparating ninyo ang aking pagbati kina Sect Master Chen at Sect Master Sim-Ing. Ako, Yehan, ay hindi kailanman makakalimot sa kabutihan ng Sword Sect noong araw na iyon. Tumanggo sina Ling Chanhei at ni Ye Wushuang, sa laban ngayon, nakamit mo na ang isang matatag na posisyon sa listahan ng mga bayani, at inaasahan kong mapapabagsak mo ang nangungunang tatlo sa hinaharap, kaya paalam. Matapos magsalita, parehong umalis sina ni Ye Wushuang at Ling Chanhei kasama ang mga disipulo ng Sword Sect at Shuangkong Mountain. Nang makita ito, huminga ng malalim si Yehan, at isang patak ng dugo ang muling umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Nakipaglaban siya kay Yuan Feng. Kahit na natalo ni Yehan ang kalaban, si Yehan ay halos malubhang na sugatan na. Tungkol sa lakas ni Yuan Feng, siya ay talagang minamaliit niya ang kalaban, siya ay panglima sa grupo ng mga bayani, at ang kanyang reputasyon ay nararapat. Para sabihin ang totoo, kung wala siyang Tianlong armor para protektahan siya, si Yehan ay hindi magiging kalaban ni Yuan Feng. Ang pagmamaliit kay Yuan Feng ay nagdulot din ng pagkabigo sa plano ni Yehan na magsaya ng malaki. Sa orihinal na ideya ni Yehan, hindi niya naisip na hayaang mabuhay ang kalaban, at pinunasan ang espada. Matapos ang Zhang, ang Condor Eagle Fort ang susunod. Dahil ang mga taong ito ay gustong patayin siya, si Yehan ay hindi naman magpapakita ng awa. Gayunpaman, minamaliit ni Yehan ang lakas ni Yuan Feng na nagdulot ng pagkasugat ni Yehan sa labanan sa kalaban. Dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, imposible na talagang panatilihin ang lahat ng mga disipulo ng Eagle Fort. Kahit na mapatay niya sila, magkakaroon pa rin ng mas maraming sugat. Bukod pa rito, sa mga disipulo ng Eagle Fort, naroon si Yuan Chun at maraming master sa estado ng konsentrasyon. Ang panig ni Yehan, kasama sina Helian Waki at Ren Zhongshan, ay hindi kayang lipulin ang mga disipulo ng Eagle Castle. Gayunpaman, kahit ano paman, matapos talunin si Yuan Feng, ang ranggo ni Yehan sa listahan ng mga bayani ay nakapasok na sa nangungunang 10, at pumasok siya sa nangungunang 10 gamit ang gitnang yugto ng Tongyu Realm, na direktang nireranggo sa ika-5.
Ang ganitong bagay sa listahan ng mga bayani ay hindi pa nangyari noon. Huwag nang banggitin ang kaharian ng nangungunang 10 master sa listahan ng mga bayani, wala sa nangungunang 30 manlalaro sa listahan ng mga bayani ang nasa Netherworld, at si Yehan ay maaaring pumasok sa nangungunang 10 sa gitna ng Hellway. May isip na kapag kumalat na ang balita sa pagkatalo ni Yuan Feng kay Yehan, ang reputasyon ni Yehan ay tiyak na tataas muli. Nang panahong iyon, para sa mga nasa listahan ng mga bayani na gustong tapakan si Yehan, ang pagtapak kay Yehan ay hindi na kasing dali ng pag-uusap lang nito. Ngayon, ang mga taong karapat-dapat na tapakan si Yehan sa listahan ng mga bayani ay ang masasamang henyo na mas mataas ang ranggo kay Yehan. Matapos ang lahat, dinala ni Yehan sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan pabalik sa lungsod at nakipaglaban kina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Hindi naisip ni Yehan na hilingin sa kanila na kumilos, ngunit upang maiwasan ang mga aksidente at maakit si Hel Ianwaki. Iyon lang ang para kay Wang at Wu Sengwang. Siyempre, mayroon ding paggalang si Yehan. Dito, kaya niyang talunin ang mga makapangyarihang henyo sa labas ng lungsod. Napakadaling patayin sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Dahil ang dalawang ito ay pumili na sumali sa Tianlong, si Yehan ay gusto man lang silang talunin. Tungkol sa katapatan, hindi naman aasahan ni Yehan na maging tapat sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan sa kanya. Ano? Pinatay ang lahat ng mga disipulo ng Sword Sect at natalo si Yuan Feng, paano nangyari iyon? Mansyon ni Yan Yu, ang mukha ni Yan Yu ay mabangis at galit, at ang umuungal na tinig ay nag-ugong sa pangunahing bulwagan. Nang marinig ang balitang ito, masama ang kanyang kalooban, na parang sa tuwing umaakyat at sumusulong si Yehan, nakakaramdam siya ng hindi maganda, na parang may tinak sa lalamunan. Little Yan King, nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Kahit na ayaw itong aminin ni Mengshan, totoo naman ito. Nagtago si Yehan sa dilim at nakita ang lahat sa panahon ng labanan sa labas ng lungsod. Gago, nakaligtas na naman siya. Bakit ang swerte naman ng gagong ito sa tuwing? Mabangis ang mukha ni Yan Yu, ang kanyang titig ay parang tigre, at kung sisubog na sa apoy, ang mansyon ni Yan Wang ay palihim na nakipag-ugnayan kay Li Hanshan. Nagbigay siya ng hamon kay Yehan, at ang Yan Wang po ang responsable sa pagkalat ng balita sa madilim na lungsod, upang hayaang lumabas si Yehan sa lungsod upang makipaglaban at mamatay sa mga kamay ng mga disipulo ng sekta. Gayunpaman, ang huling resulta ay ganap na nagpagawa kay Yehan, hayaan ang kanyang posisyon sa listahan ng mga bayani na mapabuti ng paulit-ulit. Mga walang silbi, tumahimik kayo. Kumunat ang noo ni Haring Yan, at sinabi, swerte. Si Yuan Feng na nakatalo sa Eagle Fort, sa tingin mo ba umaasa siya sa swerte? Kung ikukumpara mo ang kanyang tagumpay palagi itong itinuturing na swerte, kung gayon, hindi ka kailanman magiging kasing husay niya. Nang marinig ito, isang lubhang ayaw na tingin ang sumilay sa mukha ni Yan Yu. Hindi niya alam ito, ngunit mas magaling si Yehan, mas malakas ang kanyang paninibugho, at mas mahalaga, alam niya na hindi na siya makakasama sa kanya. Inihambing si Yehan, dahil ang kasalukuyang posisyon ni Yehan ay ilang baitang na mas mataas sa kanya. Mengshan, may iba pa bang sitwasyon sa labas ng lungsod? Walang pakialam na tinanong ni Haring Yan si Mengshan. Sumagot si Mengshan, Haring Yan, ang mga tao mula sa Sword Sect at Hanging Mountain sa labas ng lungsod ay hindi umatake kay Yehan. At nakakuha rin si Yehan ng isang hanay ng baluti ng digmaan, hula ko ang hanay na ito ng baluti ng digmaan ay dapat na ginawa ng isang banal na kamay na katalo niya si Yuan Feng ng Eagle Fort dahil sa baluti ng digmaan sa antas hari ng langit na pag-aari niya. Baluti ng digmaan ng hari ng langit. Nangiti ang mga mata ni Haring Yan, ang buong Yaoguang domain ay mayroon lamang isang hanay ng baluti ng digmaan ng hari ng langit hanggang ngayon, ngunit ito ay itinatago ng sinaunang master ng espada. Hindi ko inaasahan na ibibigay niya ito sa batang ito. Mukhang sa kanya, ang sinaunang master ng espada na banal na kamay ay hindi itinuturing na isang ordinaryong disipulo. Ama, maghanap tayo ng pagkakataon para patayin siya at kunin ang kanyang baluti ng digmaan ng hari ng langit. Mabahong sabi ni Yan Yu. Nalilito. Mahinang umungol si Haring Yan, at sinabi, ang ating Yanwang Mansion ay hindi dapat pumatay sa kanya, kahit man lang, sa madilim na lungsod na ito, ang ating Yanwang Mansion ay hindi dapat gumawa nito. Ang super baluti ng digmaan ay nasa kanyang katawan, dapat nating makuha ng ating Yanwang Palace ito kahit ano paman. Mengshan daw, Haring Yan, ang ating plano na alisin siya sa pamamagitan ng mga disipulo ng sekta ay nabigo, ano ang gagawin natin sa susunod? Kabanata 1585.
Nang marinig ito, umismid si Haring Yan at sinabi, ang mga disipulo ng Janzong ay napawi, at kasama na roon si Li Hanshan, ang pangalawang henyo ng Janzong. Si Li Hanshan at Yehan ay orihinal na mortal na mga kaaway, si Yehan ay naging mas at mas natitirang, ang Janzong ay tiyak na gagawa ng isang malaking hakbang sa oras na ito. Ama, ang ibig mo bang sabihin ay hihintayin lang natin ang aksyon ng Janzong nang hindi gumagawa ng anuman? Kumunat ang noo ni Yan Yu. Siyempre hindi. Sabi ni Yan Wang na may pang-iinsulto, minamaliit ko ang batang ito sa oras na ito. Ang batang ito ay maaaring mas mahirap harapin kaysa kina Hel Ian Liuyon at Ren Wusheng. Ito ay isang ani, ganoong baluti ng digmaan, ngunit mas kapansin-pansin ito kaysa sa isang sandata sa antas hari, oo, maghanap ng pagkakataon upang kunin ang hanay na ito ng baluti ng digmaan. Matapos bumalik si Yehan sa istasyon ng Tianlong, pumasok siya ng direkta sa mundo ng Xuanman. Malubha siyang nasugatan sa labanan kay Yuan Feng at hindi naglakas loob na pabayaan ni Yehan. Bukod pa rito, alam ni Yehan na ang mga aksyon ng Yan Palace ay hindi titigil doon. Ang paggamit ng kutsilyo, sa oras na ito ay nabigo at hindi pa rin niya alam kung anong uri ng paraan ang gagamitin ng kalaban sa susunod na pagkakataon, kaya't dapat palaging panatilihin ni Yehan ang pinaka-perpektong estado. Sa kubo ng kawayan, si Yehan ay nakaupo na nakatapak, pinagpapalipat-lipat ang kapangyarihan sa kanyang katawan, at nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Ang mga alon ng kapangyarihan ay dumadaloy sa mga meridian, at lahat sila ay nagtipon sa sugat ni Yehan para sa pagkumpuni. Ang labanan kay Yuan Feng sa oras na ito ay nagparamdam din kay Yehan sa kanyang kakulangan sa lakas. Kahit na ang kanyang kasalukuyang kakayahan sa pakikipaglaban ay abnormal, ang kanyang kaharian ay malayo sa likuran ng ilang mga henyo. Mahirap pa rin para sa kanya na talunin ang mga taong ito at pumasok sa ang nangungunang 10 henyo sa Quning list ay hindi simpleng mga tauhan, at si Yuan Feng ay isang magandang halimbawa. Bukod pa rito, kahit na sina Yehan, Ling Chanhei, at ni Wuswang ay hindi pa nakikipaglaban sa kanila, nararamdaman pa rin niya ang kanilang kakilakilabot. Kung ikukumpara kay Yuan Feng, ang dalawang ito ay hindi gaanong masama. Bukod pa rito, may 3 masasamang henyo sa listahan ng mga bayani, lahat sila ay mga henyo sa paglilinang ng kapangyarihan. Marahil ay ilang beses na mas nakakatakot sila kaysa kay Yuan Feng. Kung ikukumpara sa mga taong ito, alam ni Yehan na mayroon pa rin siyang malaking puwang. Tumagal ng 1 linggo bago gumaling si Yehan mula sa kanyang sugat, at ang kanyang kalagayan ay bumalik sa kanyang sukdulan. Hoy, may paggalaw! Sa araw na ito, matapos gumaling si Yehan mula sa kanyang mga sugat, bigla siyang nakaramdam ng maluwag na pakiramdam sa gitnang yugto ng Tongyo Realm, na isang senyales ng paglipat patungo sa huling yugto ng Tongyo Realm. Matapos mapagtanto ang fenomenong ito, agad na pinili ni Yehan na ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Kung makakapasok siya sa huling yugto ng Tongyo Realm, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tiyak na tataas ng malaki. Isang alon ng nakakatakot na kapangyarihan ang umiikot sa katawan ni Yehan, at sa ilalim ng kanyang kontrol, inaatake nito ang huling yugto ng Tang Yujing. Buzz! Ang mga alon ng marahas na aura ay patuloy na lumabas mula sa katawan ni Yehan at kumalat sa paligid ng silid. Makalipas ang kalahating buwan, madali ang nakapasok si Yehan sa huling yugto ng Tongyo Realm, at ang kanyang sariling lakas ay tumaas sa isang mas malakas na antas. Naramdaman ni Yehan na kahit na hindi niya kailangan ang proteksyon ng katawan ng Heavenly Dragon Armor, magagawa pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili. Kayang talunin si Yuan Feng. Matapos makapasok sa huling yugto ng Tongyo Realm, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang unti-unting umakyat sa kanyang mukha. Matapos ang labanan kay Yuan Feng, talagang nakatulong ito sa kanya na mapabuti ang kanyang kaharian. Ito rin ay isang sorpresa masaya. Gamit ang kanyang kasalukuyang estado, alam ni Yehan na kahit na wala siyang Heavenly Dragon Armor para protektahan siya, magagawa pa rin niyang makipagkumpetensya ng harapan kay Yuan Feng. Ngayon ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi na magiging masama kaysa kay Yuan Feng. Ang nangungunang 10 sa listahan ng mga bayani ay karaniwang nasa tuktok ng Concentration Realm, ngunit ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga taong ito ay malakas o mahina, tulad ni Yehan. Totoo rin ito sa 10 henyo. Kahit na pareho ang kaharian, ngunit iba-iba ang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya iba rin ang rango. Gayunpaman, sina Li Hentian, Du Guao, at Yan Yulan ay mas makapangyarihan pa kaysa sa nangungunang 3 masasamang henyo sa listahan ng mga bayani. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga henyo sa paglilinang, at ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong nangungunang henyo.
Ang kaharian ay muling bumuti, at si Yehan ay maaaring patuloy na maging mas malakas para sa Vermilion Bird Holy Fire. Sa tuwing nagtataas siya ng isang kaharian, ang kakayahan ng kanyang katawan na tiisin ito ay magiging iba. Agad, ipinagpatuloy ni Yehan ang pagsasanay, at ang Vermilion Bird Holy Fire sa kanyang katawan ay sumabog. Ang isip ni Han ay binalot ang puso ng banal na hayop na Suzaku, na nagdulot ng pagdaloy ng nakakatakot na apoy na parang asul na usok, pinalalakas ang banal na apoy ng Suzaku sa katawan ni Yehan. Sa isang iglap, isa pang kalahating buwan ang lumipas. Pinataas na ni Yehan ang Suzaku Holy Fire sa sukdulan na kaya ng kanyang katawan bago tumigil. Ang Suzaku Holy Fire ay isa na rin ngayon sa mga pangunahing galaw ni Yehan sa pagpatay. Ang nakakatakot na apoy kapag pinakawalan, hindi magiging problema ang agad na pagpatay sa mga grupo ng mga masters ng Concentration Realm. Ang Suzaku Holy Flame ay bumuti, at ang bilis ni Yehan ay hindi bumaba. Sa panahon ng labanan kay Yuan Feng, napagtanto rin ni Yehan ang mga kakulangan ng kanyang sariling bilis. Marahil ang kanyang kasalukuyang bilis ay mas mahusay na kaysa sa maraming master sa huling yugto ng Concentration Realm. Oo, ngunit kung makikipagkita siya kay Yuan Feng na mahusay sa bilis, mayroon pa ring puwang si Yehan. Si Yehan ay umabot na lamang sa 77-49 na hakbang sa Taisho 100 steps. Para sa kanya, mayroon pa ring maraming puwang para sa pagpapabuti sa paraang ito ng paggalaw. Sa harap ng kubo ng kawayan, ipinagpatuloy ni Yehan ang pagsasanay sa Taisho 100 steps. Sa kawalan, ang figure ni Yehan ay parang kidlat, napakabilis na parang bog zone ng hangin, hindi mahuhulaan, at daan-daang mga anino ay lumitaw na sa buong kalangitan, na nagpapahirap na makilala. Totoo o hindi? Sa isang iglap gumalaw ang figure ni Yehan, at sa isang iglap, lumitaw siya sa kawalan na 10,000 metro ang layo na parang teleportasyon, at kasunod ng landas ni Yehan, sa likuran niya, maraming ayhan, ang sumunod at nawala isa-isa. 63 hakbang. Kumislap ang mga mata ni Yehan, at sa isang iglap, muling lumitaw ang figure ni Yehan, gumalaw sa higit sa 100 ng mga taluktok ng bundok sa paligid, at ang tunog ng nagmamadaling kulog ay nag-ugong sa kawalan, pinagdugtong ang mga ito, kahit na tila ito ay sa tuwing gumagalaw si Yehan, parang isang hakbang lang ang kanyang ginagawa. Sa katunayan, sa loob ng napakaliit na oras na ito, si Yehan ay nakagawa na ng 63 hakbang, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis para makita ng mga tao ng malinaw. Pagkatapos, ang isang linggong pagsasanay ay nagdulot kay Yehan na mapataas ang Taisho 100 steps sa 79 na hakbang. Sa loob ng ilang minuto, maaari rin siyang lumitaw sa kawalan na daan-daang milya ang layo. Ang ganoong bilis ay ganap na hindi maabot ng isang master sa estado ng konsentrasyon. Sa puntong ito sa kanyang paglilinang, tumigil si Yehan. Gamit ang kanyang kasalukuyang bilis, maaaring hindi niya mahanap ang isang kalaban na makakapantay sa kanyang bilis pagdating sa bilis. Bukod pa rito, hindi ito ang pinakamaikling oras sa daang hakbang ni Taisho. Mahusay na yugto. Kabanata 1586. Kapag naabot mo na ang antas ng 100 hakbang, maaari kang lumitaw sa libu-libong milya ang layo sa isang iglap. Hindi namamalayan, mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula nang pumasok si Yehan sa mundo ng Xuanman sa oras na ito. Hindi lamang siya gumaling mula sa kanyang mga sugat, ngunit ang kanyang kaharian ay itinaas na sa gitnang yugto ng Tongyo Realm, ang kapangyarihan ng Suzaku Holy Fire ay tumaas din, at ang kanyang bilis ay lubos ding napabuti, itaguyod. Sa kawalan, tahimik na nakatayo si Yehan na nag-iisip. Sa sandaling ito, si Yehan ay hindi nagsasanay. Sinuri niya ang mundo gamit ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang mundo ng puro mula sa pananaw ng hubad na mata. Matagal na rin mula nang makuha niya ang mundong daosang ito, ngunit si Yehan Han ay walang ideya tungkol sa kinaroroonan ng Heavenly Tablet of Good Fortune. Kung makuha niya ang Heavenly Tablet of Good Fortune at makontrol ang kapangyarihan ng magandang kapalaran, kung gayon si Yehan ay tiyak na magagawa niyang gawing isang hukbo ng mga henyo ang Tianlong. Saan iyon? Tiningnan ni Yehan ang mga bundok at ilog ng mundong ito. Bilang tagapangasiwa, paulit-ulit na niyang sinuri ang mundong ito, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang estela ng kapalaran. Bata, huwag kang mahigpitin ng iyong paningin. Maaaring may mga monumento ng magandang kapalaran kahit saan sa mundong ito, ngunit hindi mo pa pinalaki ang iyong paningin. Ang tinig ni Suzaku ay nag-ugong sa isipan ni Yehan. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan. Sinuri na niya ang buong mundo, at wala roon. Saan pa kaya mapapalawak ang kanyang paningin? Suzaku, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Yehan. Ang langit sa itaas ng iyong ulo. Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Yehan. Oo, Diyos. Agad, tumingin si Yehan sa langit.
Kung mayroong anumang lugar sa mundong ito na hindi niya nasuri, ito lamang ang langit sa itaas ng kanyang ulo. Ang estela ng magandang kapalaran, Diyos, marahil, ito na lamang ang lugar na hinahanap ko. Huminga ng malalim si Yehan. Bago iyon, limitado nga siya ng kanyang sariling paningin. Ang lugar upang itago ang mga bagay ay wala ng iba kundi ang lupa, at hindi niya naisip ang ibang mga aspeto. Agad, dahan-dahang ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata, ang kanyang kamalayan ay muling binalot ang buong mundong tawista, ngunit sa oras na ito, ang pangunahing target ni Yehan ay ang langit sa itaas ng kanyang ulo. Maaari bang magtago ng mga bagay ang langit? Maaaring kaya, maaaring hindi, ang tiyak na sagot ay malalaman lamang matapos itong suriin ni Yehan. Sa isang iglap, ang kamalayan ni Yehan ay sumasakop sa buong mundo. Sa kanyang isipan, ang mga larawan ay patuloy na kumikislap saan man. Ang mga ito ay ang langit at ulap, ang simoy ng hangin at ang asol na langit. Ang langit ng buong mundo ay patuloy na kumikislap sa isipan ni Yehan. Ha! Bigla, ang mga sulok ng mga mata ni Yehan ay umikot dahil sa mga ulap sa itaas ng kubo ng kawayan, isang uri ng hindi malinaw na pag-alon ang kumalat sa lugar na iyon. Naramdaman ito, ang figure ni Yehan ay kumislap, lumitaw sa mga ulap sa itaas ng kubo ng kawayan na parang sinag ng liwanag, at pagkatapos, agad na natuklasan ni Yehan na ang buong layer ng ulap ay natatakpan ng isang forma sayon, ang uri ng banayad na pag-alon nagmula ito sa itaas ng formasyong ito. Returning Hermitage Formation, kaya pala. Dahan-dahang huminga si Yehan. Nakita na ni Yehan ang ganitong uri ng Hermitage Formation sa 100 Soldiers Book, at ito ay isa sa mga forma sayon ng hangin. Kung hindi natutunan ni Yehan ang mga pormasyong ito, natatakot akong mahirap makita ang puntong ito. Gayunpaman, sa dilim, mayroong kapalaran. Agad, gamit ang isang pag-alon ng manggas ni Yehan, ang porma sayon na tumatakip sa buong ulap ay biglang nawala ng walang bakas, at pagkatapos, sa ulap, isang puting nyebe na batong tablet ay lumitaw sa paningin ni Yehan. Ang Hermitage Formation ay matatagpuan sa isa sa mga porma sayon ng hangin. Sa Hermitage Formation, mayroong Great Hermitage Formation at Small Hermitage Formation. Ang Hermitage Formation sa mga ulap ngayon ay kabilang sa Hermitage Formation. Ang tunay na alamat ng Hermitage Formation ay ang Great Hermitage Formation. Maaari nitong mawala ang isang lungsod o sekta, at ang mga taong hindi nakakaalam ng porma sayon ay hindi ito mahahanap. Ang kakayahan ni Yehan na malaman ang Gwayin Formation ay nakasalalay sa 100 Soldiers Book, kung hindi, kahit na alam ni Yehan ang lugar na ito, maaaring hindi niya ito maintindihan. Gayunpaman, matapos masira ang Shaogoyan Formation, ang mga mata ni Yehan ay naaakit na ng puting nyebe na batong tablet. Ang buong katawan ng batong tablet na ito ay puti nyebe, 1 metro ang taas, maliban sa kulay, walang kakaiba rito, na parang hindi ito naiiba sa isang ordinaryong batong tablet. Ito ba ang Heavenly Tablet of Good Fortune? Naglakad si Yehan, kung hindi dahil sa ang batong tablet na ito ay nakatago ng lihim, hindi na sana ito titingnan pa ni Yehan kung ito ay itinapon sa isang kapansin-pansing lugar. Mayroong isang alon ng pag-alon mula sa katawan ni Yehan, ito ang hininga ng banal na hayop na Suzaku, maraming taon na ang nakalipas, hindi ko naisip na makikita ko ulit ito dahil sa estela na ito, nagdulot ito ng isang pagdanak ng dugo sa lahat ng mga etniko. Maulan na hangin, bata, kahit ang kapalaran ay nasa iyong panig. Huwag kang maging emosyonal, kung ito ang estela ng magandang kapalaran, paano ko makukuha ang kapangyarihan ng magandang kapalaran? Tanong ni Yehan. Sabi ni Suzaku, ang kapangyarihan ng magandang kapalaran ay napakadaling sabihin at makukuha mo ito, ang isa ay pangunawa, at ang isa pa ay pagkakataon, ngunit sa tingin ko ang pagkakataon ay nasa iyong panig na, nakasalalay ito kung kaya mo itong makuha mula sa estela ng magandang kapalaran na ito. Napagtanto ko ang kapangyarihan ng magandang kapalaran. Nang marinig ito, inilagay ni Yehan ang kanyang kamay sa Steel of Good Fortune, at maingat na nadama ang kapangyarihan na nasa loob nito. Kabanata 1587. Bigla, habang nakalagay ang kamay ni Yehan sa Heavenly Steel of Creation, isang makapangyarihang puwersa ng paghila ang biglang lumitaw, na parang gusto nitong paghiwalayin ang kamalayan at kaluluwa ni Yehan mula sa kanyang katawan, na nagdulot kay Yehan na biglang makaramdam ng pagdidilim ng kanyang mga mata, nang muling imulat niya ang kanyang mga mata, natuklasan ni Yehan na ang kanyang kamalayan ay napunta sa isang kalawakan ng mga bituin. Ang kalawakan ito ng mga bituin ay puno ng mga bituin, at ang mga bituin ay kumikislap, na nagpapakitang ang lugar na ito ay tila matatagpuan sa kalaliman ng universo. Isang mahiwagang kapangyarihan ang kumakalat sa buong kalawakan ng mga bituin.
Ang uri ng kapangyarihan ay tila isang malawak na karagatan na parang nagmula sa langit at lupa. Sa simula, tila ito ay babalik sa kawalan na tila napakahiwaga. Ang kamalayan ni Yehan ay matatagpuan sa kalavikang ito ng mga bituin. Kapag maingat niyang nadama ang kapangyarihan, tila wala siyang maramdaman. Ang kalavikang ito ng mga bituin ay tila walang buhay, ngunit puno ito ng sigla. Ang bawat bituin ay namumulaklak kumikinang ng maliwanag. Umatras ang kamalayan ni Yehan matapos manatili sa kalavikang ito ng mga bituin ng kalahating sandali, dahil sa kalavikang iyon ng mga bituin, natuklasan ni Yehan na ang kanyang talento ay tila nawala. Kahit na maramdaman niya ang mahiwagang kapangyarihan, wala siyang magagawa. Para itong pagbabantay sa isang bundok ng kayamanan, ngunit hindi alam kung paano ito gagamitin. Gaya ng inaasahan sa estela ng magandang kapalaran. Tiningnan ni Yehan ang estela sa harap niya at bumantong hininga, ang kalawakan ng mga bituin ay may mga paghihigpit sa talento, na nagpapahirap kay Yehan na malaman kung paano mauunawaan ang kapangyarihan ng magandang kapalaran mula rito. Walang ideya. Ang Celestial Monument of Good Fortune ay isang kayamanan, paano kaya hahayaan ng kapangyarihan ng magandang kapalaran na madali mo itong makontrol? Ang tinig ni Suzaku ay nag-ugong sa isipan ni Yehan. Humugat ng hininga si Yehan ng dahan-dahan, at sinabing may ngiti, hindi ako nagmamadali, nahanap ko na ang Heavenly Steel of Good Fortune, at magkakaroon ako ng mas maraming oras upang pag-aralan ito sa hinaharap. Magdedesisyon ako sa kapangyarihan ng magandang kapalaran. Agad, gamit ang isang pag-alo ng kamay ni Yehan, inilagay na niya ang Heavenly Tablet of Good Fortune sa Somero Ring. Hindi niya maunawaan ang kapangyarihan ng magandang kapalaran sa isang iglap, kaya pinili ni Yehan na maglaan ng oras. Anuman, nahanap na niya ito. Hindi nagmamadali si Yehan na lumikha ng isang estela. Pagkatapos, pinuntahan ni Yehan ang sitwasyon ng paglilinang ni Shi Wulei. Sa ngayon, sinimulan na ni Shi Wulei na hampasin ang Concentration Realm, at ang ibang mga masters ng Tianlong ay umunlad din. Sa ngayon, walang kakulangan sa mga mapagkukunan ng paglilinang para sa Lingxi Tianlong. Ang mga tao ay maaaring lumaki sa lalong madaling panahon na ang gusto ni Yehan na makita. Pag-alis sa mundo ng Xuanman, lumabas si Yehan sa kanyang silid at nakita sina Dao Tong at Xiao Yuangang sa looban. Sa ngayon si Shi Wulei ay nagsasanay sa mundo ng Xuanman, ang lahat ng tungkol sa Tianlong sa labas ay sina Dao Tong at Xiao Yuan ang dalawa sa kanila ang namamahala, at bihira nang magtanong si Yehan. Huling yugto ng Tongyu Realm. Nang makita si Yehan na papalapit, gumisi si Xiao Yuangang at sinabi, nagawa kong makasabay sa iyo, ngunit ngayon ay iniwan mo na naman ako. Ngayon sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay nasa gitnang yugto ng Tongyu Realm, sila ay orihinal na pareho kay Yehan, ngunit sa sandaling ito ay bumuti na naman si Yehan, naabot ang huling yugto ng Tongyu Realm. Walang silbi ang makasabay sa kaharian ng lalaking ito. Sabi ni Dao Tong na may ngiti, totoo naman, kahit na nasa parehong kaharian siya kay Yehan, ngunit pagdating sa kakayahan sa pakikipaglaban, mahirap para sa anumang master ng Netherworld Realm na makipagkumpara sa kanya. Ngumiti si Yehan at sinabi, sa daan, may kakaiba ba kina He Lianwaki at Ren Zhongshan sa Tianlong? Nang marinig ito, sinabi ni Dao Tong, ang dalawang lalaking ito ay halos nakahiwalay sa Tianlong, at wala silang nakitang anumang abnormalidad. Dapat silang nasa kanilang mga silid ngayon. Sabi ni Yehan, bigyang pansin sila, ngunit huwag masyadong tumanggi. Anuman, ang dalawa sa kanila ay nominal na mga tao ng Tianlong Tian ngayon, at tayo rin ay mga kaalyado ng Helian Palace at Wuseng Palace. Hindi angkop na masyadong paghiwalayin ang relasyon, kalawang. Parehong tumango sina Dao Tong at Xiao Yuangang. Pagkatapos, nanatili si Yehan sa Tianlong ng ilang sandali bago umalis, at pumunta sa lugar kung saan naninirahan ang matandang baliw. Si Yehan ay halos bihasa na sa mga pormasayon sa 100 Soldiers Book, at gusto rin itong subukan ni Yehan. Matandang lalaki, komportable ka naman pala. Nang makita ang matandang lalaki na nakasando sa upuang pahingahan, pumipitas ng kanyang mga paa, nagbababad sa araw na may mukha ng kaiganhawahan, kinurba ni Yehan ang kanyang mga labi. Ano man ang tingin mo sa larawang ito, medyo kakaiba ito. Nang marinig ito, tinitigan ni Lunatic si Yehan at sinabi, gago ka, bitawan mo ang iyong mga tae, ano ang gusto mo sa akin? Ano pa ang magagawa ko sa iyo maliban sa paggawa ng mga armas? Umupo si Yehan sa bangkong bato at sinabi, halos pamilyar na ako sa mga pormasayon sa 100 Soldiers Book, matandang lalaki, ikaw ay isang guro. Hindi ba dapat may gawin? Nang marinig ito, umikot ang mga mata ni Madman Gu, banibiro mo ako, bata. May libu-libong pormasayon sa 100 sundalo, at maraming pagbabago.
Gamit ang iyong talento, aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan. Sabi ni Yehan, matandang lalaki, bakit ako magbibiro sa iyo, kung hindi mo ako tuturuan, aalis na ako. Teka, nang makita na aalis na talaga si Yehan, tumalon si Gu Lunatic mula sa upo ang pahingahan, ang kanyang maliksi na mga galaw ay hindi naman katulad ng isang matandang lalaki, at tinitigan niya si Yehan ng napakamasasamang mata, at sinabi, kaya mo ba talaga ito, bata? Hindi na nagabalang magpaliwanag si Yehan, nakita niya ang kanyang palad na nanginginig, at ang mga kakaibang linya ay nabuo sa kawalan sa harap niya. Ang mga linya ay siksik, parang lambat ng pangingisda, na bumubuo ng mga porma sayon isa-isa. Nang makita ito, lumiwanag ang mga mata ni Madman Gu, at habang gumuhit si Yehan ng higit pang mga porma sayon, ang mga mata ni Madman Gu ay biglang nagbago mula sa pagkagulat tungo sa pagkabigla. Sa loob lamang ng ilang minuto, gumuhit si Yehan ng hindi bababa sa daan-daang mga porma sayon sa harap ni Madman Go. Kahit na ang mga pamamaraan ay medyo kalaw-angin, si Madman Go ay nagulat na magawa ito. 2 araw lamang ang kinuha ni Yehan upang maabot ang antas na ito, ngunit mas mahusay siya kaysa sa dati. Siyempre, hindi alam ng sinaunang baliw na si Yehan ay may bukas na kayamanan ng mundong Tawista, at nagawa ni Yehan na maging pamilyar sa lahat ng mga porma sayon sa 100 Soldiers Book, ngunit talagang tumagal ng mahigit 1 buwan upang matutunan kung paano ito gamitin. Mayroon na ngayong epekto. Nang makita ang nagulat na si Gu Lunatic, unti-unting tumigil si Yehan at sinabing may ngiti, matandang lalaki, kumusta ka? Kabanata 1588. Henyo, paano mo nagawa iyon? Tinitig na may nag-aapoy na mga mata ni Go Crazy si Yehan. Ang bilis na ito ay talagang nagulat sa kanya. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Yehan, at sinabi, nakuha ko na ito, at pagkatapos ay nakasalalay ito kung ang guro ay may kakayahan. Nang marinig ito, tinitigan ni Gu Lunatic si Yehan at sinabi, ang pag-unlad ng batang ito ay talagang nagulat sa akin. Dahil tinanggap kita bilang isang apprentice, syempre hindi ko itatago ang aking mga sikreto. Samahan mo ako. Matapos sabihin iyon, umalis si Gu Lunatic na nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ngumisi si Yehan at sumunod sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawa sa kanila ay muling dumating sa harap ng batong pintuan. Binuksan ni Gu Lunatic ang batong pintuan at sinabi, ang paggawa ng mga armas dapat kang walang mga pag-aalala, ang anumang pag-aalala ay maaaring maging dahilan ng iyong pagkabigo, pumasok ka, at hindi ka pinapayagang pumasok sa susunod na ilang araw. Tumango si Yehan. Ang batong pintuan ay dahan-dahang sumara, at pagkatapos pumasok dito, nakita ko si Gu Lunatic na nakaupo na nakatapak sa isang banig, isang materyal na kasing laki ng palad na mukhang bakal ngunit hindi bakal ang lumitaw sa kanyang kamay, at sinabi, bata, ito ay isang piraso ng bakal na bituin, kailangan mong maingat na manood. Matapos sabihin ito, nakita ko ang isang asul na apoy na nagmumula sa kamay ni Gu Lunatic. Ang apoy na ito ay parang isang asul na will-o-the-wisp, kakaiba, ngunit sa sandaling lumitaw ang asul na apoy, biglaang naramdaman ni Yehan ang pagtaas ng temperatura sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang yungib ay naging isang pagan. Sige, sigaw ni Gu Lunatic, at ang bakal na bituin ay gumalaw sa kanyang palad, dahan-dahang nakalutang sa ere, at pagkatapos, agad itong binalot ng asul na apoy. Ang unang hakbang, pagtunaw. Kalmado ang itsura ni Gu Lunatic at ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Sa sandaling ito, siya ay naiiba sa nakaraan. Puno siya ng ugali ng isang master, at ang kanyang momentum ay hindi pangkaraniwan, na nagulat kay Yehan. Pagkatapos, napansin ni Yehan na sa asul na apoy na kinokontrol ni Gu Lunatic, ang piraso ng bakal na bituin ay dahan-dahang naging isang bola ng itim na lava, at natunaw ang buong bakal na bituin. Ang pangalawang hakbang ay ang maging isang sundalo na may mga kaisipan. Ang mga alon ng Maringal na kapangyarihan ng pag-iisip ay inilabas mula sa katawan ni Go Crazy. Agad, nakita ni Yehan ang masa ng itim na lava na umaabot sa magkabilang dulo. Di nagtagal, isang itim na sibat na halos 2 metro ang haba ay nakalutang sa ere. Ang paggawa ng mga kaisipan na maging mga sundalo ay ang paggamit ng kapangyarihan ng pag-iisip ng isang artisan upang kontrolin ang natunaw na bakal na bituin upang gawin itong katulad ng sandata na gusto mong gawin at bumuo ng isang embryo ng sandata. Ang prosesong ito ay maaaring isang baril o isang espada. Ang kutsilyo ay depende sa artisan. Embryo, ilarawan ng porma sayon. Bigla, gamit ang isang pag-alo ng itim na palad ni Gu Lunatic.
Ang pormasayo ng lupa ay nabuo agad at ang isang kaisipan ay bumuo ng isang array at isang hibla ng mahiwagang kapangyarihan na nakakabit sa itim na sibat, sa ilalim ng asul na apoy ni Gulunetik sa pagkasunog. Ang mahabang sibat ay dahan-daang naglabas ng isang serye ng napakabigat na aura, na parang ang mahabang sibat ay may timbang na milyon-milyong katais at kayang sirain ang mga bundok at ilog. Mga sandata ng langit tao. Lumiwanag ang mga mata ni Yehan, ang mga sandata na basta na lang ginawa ng matandang lalaking ito ay sapat na upang mapabilib ang mga tao. Sa oras na ito, inilagay ni Gulunetik ang asul na apoy, at ang mahabang sibat ay nakalagay na sa kanya, at sinabi, "Bata, kung anong uri ng porma sayon ang kailangan ng bawat sandata ay depende sa material mismo, kailangan mong tandaan." Tumango si Yehan, tulad ng Stellar Iron kanina. Ang katangian nito ay lupa, kaya ang mga pormasyong inilalarawan ay maaari lamang maging mga pormasayo ng lupa, kung hindi, ang mga pormasayo na may iba pang mga katangian ay hindi makakamit ang epekto. Okay, ngayon ang iyong turn. Matapos magsalita, isang piraso ng material na parang hiyas ang kinuha ni Gulunetik, at sinabi, ito ay isang piraso ng prismarine na may katangian ng tubig, at hindi ito kabilang sa mga materyales para sa paggawa ng mga armas. Hindi makinang, hayaan mong makita kung anong mga pagbabago ang mangyayari matapos idagdag ang iyong kapangyarihan ng ginto. Tumango si Yehan, at ang banal na apoy ng Suzaku sa kanyang katawan ay agad na bumulwak, ganap na binalot ang piraso ng prismarine sa mga apoy, at agad, sa ilalim ng pagtunaw ng apoy ni Yehan, ang piraso ng prismarine ay unti-unting naging isang bola malinaw na likido. Nang makita ito, ang kapangyarihan ng pag-iisip ni Yehan ay agad na inilabas, tinatakpan ng bola ng likido. Sa ilalim ng kontrol ng kapangyarihan ng pag-iisip ni Yehan, ang bola ng malinaw na likido ay naging isang espada, at ang embryo ay naging isang espada na. Bata, ilabas mo ang iyong gintong kapangyarihan. Ang tinig ni Gulunetik ay nagugong sa tenga ni Yehan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan, at ang kapangyarihan ng ginto sa kanyang katawan ay dahan-dahang kumalat at ipinasok sa embryo. Pagkatapos, biglang naramdaman ni Yehan na ang buong embryo ay nasa kaguluhan, at naglabas ng umuungal na espada. Ang ungol ay parang hindi kayang tiisin ng embryo ang kapangyarihan ng ginto ni Yehan at malapit ng sumabog. Magpatuloy, sabi ni Gulunetik na nakatitig. Agad, ipinagpatuloy ni Yehan ang paglabas ng kapangyarihan ng ginto at ipinasok ito sa embryo. Buzz. Sa isang iglap, ang buong embryo ay naging mas magulong at nanginginig, at maging ang hangin sa paligid ay tila naging lubhang nabalisa. Magpatuloy. Muling nagsalita ang tinig ni Gulunetik. Nang marinig ito, umikot ang mga mata ni Yehan, ang matandang kasamahan na ito ay gumagamit sa kanya bilang isang paksa ng pagsubok, tama ba? Ang pagsabog ng embryong ito ay hindi isang biro, ang kapangyarihan ng pag-iisip ng artisan ay babaliktad. Nang ang gintong kapangyarihan ni Yehan ay muling ipinasok sa embryo, biglang natuklasan ni Yehan na ang buong embryo ay naging namamaga ito, at ang mga hibla ng kapangyarihan na tila nasa bingit ng pagkawasak ay patuloy na inilabas mula sa embryo. Ilustreyo ang porma sayon. Kabanata 1589. Nang marinig ito, huminga ng maluwag si Yehan, at pagkatapos ay nakita si Yehan na sumasayaw ang palad sa ere, isa-isa ang mga rune ay pinasok sa embryo, at sa isang iglap, isang mahiwagang puwersa ang binalot sa buong embryo. Matapos iguhit ang porma sayon, isang napakamalakas na aura ang sumabog mula sa embryo sa isang iglap. Siyam na baitang. Lumiwanag ang mga mata ni Yehan, at binawi niya ang banal na apoy ng Suzaku, at ang kumikinang na espada ay nahulog sa kanyang palad. Ang unang pagkakataon na gumawa siya ng sandata, nagawa niyang gumawa ng isang siyam na baitang na espiritual na sandata, na nagdulot kay Yehan ng labis na kasiyahan. Kung magpatuloy siya ng isang hakbang, hindi ba niya magagawang gumawa ng isang banal na sandata? Nang makita ang espada na ginawa ni Yehan, tumango si Madman Gu ng may kasiyahan, at sinabi, ang kapangyarihan ng ginto ay isa sa mga pinakamahusay na kapangyarihan para sa paggawa ng mga sandata, at sapat na ito upang gumawa ng isang ikalimang baitang na espiritual na sandata gamit ang kapangyarihan ng prismarine. Napakaganda na, matapos sumali sa kapangyarihan ng ginto, ang antas na ito ay itinaas ng 4 na baitang. Nang marinig ang sinabi ni Madman Gu, sinabi ni Yehan, matandang lalaki, kaya hanggat bibigyan mo ako ng magagandang materyales, magagawa ko na ngayong gumawa ng mga sandata ng langit tao, o kahit na mga sandata sa antas hari. Nang marinig ito, tinitigan ni Gulunetik si Yehan, at sinabi, maganda ang iyong ideya, sa tingin mo ba ang paggawa ng mga sandata ay kasing dali noon?
Gamit ang iyong kasalukuyang kakayahan, hindi imposible na gumawa ng mga sandata ng langit-tao. Tungkol sa mga sandata sa antas langit, kung gusto mong mamatay, maaari mo itong subukan, ngunit kahit na makagawa ka ng isang sandata sa antas langit, ang tsansa ay 10% lamang. Kung gagawa ka ng mga sandata sa antas hari, o kahit ng mga sandata sa antas emperador, nang walang suporta ng kaukulang lakas ng kaharian, tiyak na hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan. Bago iyon, maghahanda ako ng ilang materyales para sa iyo. Mananatili ka rito sa susunod na 3 araw, at hindi ka pinapayagang pumunta roon, sabi ni Madman Go. Sige, pero ikaw? Tianlong, tulungan mo akong magbantay. Kung may mangyari, hindi ka pwedeng manatili lang. Sabi ni Yehan, naunawaan din niya ang sinabi ni Gu Lunatic, at gusto niyang gumawa ng mas makapangyarihang sandata ay may kaugnayan sa sariling lakas, at ang limitasyon ng kasalukuyang lakas ni Gu Lunatic ay maaaring ang sandata sa antas hari. At si Yehan ay mahusay lamang sa Netherworld, kaya kung gusto niyang gumawa ng isang sandata sa antas hari, walang alinlangang may mahabang daan pa. Siyempre, si Yehan mismo ay may kapangyarihan ng ginto, na isang malaking bentahe para sa kanya, marahil ang ibang mga artisan ay kailangang maabot ang kaharian ng maliit o kahit na malaking karangalan upang gumawa ng mga sandata sa antas langit, ngunit si Yehan, na may kapangyarihan ng ginto, ay tiyak na mas mabilis kaysa sa kanila. Ang batang ito ay hindi mapakali at mabait, at kailangan mo pa akong magbantay sa bahay para sa iyo. Tinitig ni Go Crazy si Yehan, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, huminto, sumiklab ang kanyang mga mata kay Yehan, at sinabi, "Bata, matutulungan din kita, pero kapag handa na ang lahat ng materyales, paano kung tulungan mo rin ako?" Walang problema, madaling pumayag si Yehan. Nang makita ito, ang matandang mukha ni Madman Go ay napuno ng kagalakan, itinapon niya ang isang tambak ng mga materyales at lumabas. Gamit ang kakaibang kapangyarihan ng ginto ni Yehan, maaari na niyang subukang gumawa ng mga sandata ng imperyo. Kung magtagumpay ito, tiyak na magdudulot ito ng isang malaking kaguluhan. Matapos umalis ni Gu Lunatic, ipinagpatuloy ni Yehan ang paggawa ng mga sandata sa yungib. Kahit na naabot ni Yehan ang antas ng siyam na baitang sa unang pagkakataon na gumawa siya ng mga sandata, ang kapangyarihan ng ginto ang gumaganap ng pinakamahalagang papel dito, maaaring hindi maabot ni Yehan ang antas na ito. Bear. Ang nag-aapoy na mga apoy ay namulaklak sa yungib, at nagsimulang umatras si Yehan at gumawa ng mga sandata. Maraming materyales ang iniwan ni Gu Lunatic kay Yehan, sapat na para kay Yehan na gumawa ng ilang araw. Ang pagsasanay ay nagpapabuti sa lahat ng bagay, at totoo rin ito sa paggawa ng mga sandata, mas maraming beses mong gawin ito, mas magiging bihasa ka, at mapapabuti ang kahusayan. Di nagtagal, isang araw na naggawa ng mga sandata si Yehan sa batong yungib. Sa araw na ito, gumawa si Yehan ng kabuoang 12 sandata, lahat ng uri ng sandata, ngunit lahat sila ay nasa siyam na baitang sa saklaw ng mga sundalo, kahit na idagdag ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto, hindi nito mababago ang puntong ito. Wala ng paraan, ang mga materyales na iniwan ni Gu Madman kay Yehan ay walang mga materyales na magagamit sa paggawa ng mga banal na sandata. Siyempre, kahit na gumawa si Yehan ng mga siyam na baitang na espiritual na sandata, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng ginto sa mga sandata ay nagdulot sa mga siyam na baitang na espiritual na sandata na ginawa ni Yehan na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong siyam na baitang na espiritual na sandata. Sa ikalawang araw, gumawa si Yehan ng mga sandata sa mas mabilis na bilis. Sa unang araw, gumawa lamang si Yehan ng 12 sandata, at sa ikalawang araw, gumawa siya ng kabuoang 19 na sandata. Gumawa si Yehan ng kabuoang 2 araw. 31 sandata, kahit na lahat sila ay nasa siyam na baitang, ngunit sa bilis na ito, malinaw na makikita na si Yehan ay nagiging mas at mas bihasa sa paggawa ng mga sandata. Siyempre, ang bilang ng mga malalakas na tao na umabot na sa antas ng mga sinaunang baliw ay wala ng anumang tukso para sa kanila. Mas binibigyang pansin nila ang kahusayan at nagsusumikap na gumawa ng mas makapangyarihang mga sandata. Yao Guangyo, ang sekta ng espada na malayo sa madilim na lungsod. Sa sandaling ito, ang 3 taluktok ng Janzong ay napalilibutan ng kaguluhan. Sa 3 taluktok, ang mga tinig ng mga disipulo ng Janzong ay bahagyang maririnig kahit sa itaas ng mga ulap. Pinatay ni Yehan ang higit sa 10 Janzong 3 araw na ang nakalipas mula sa araw na iyon, at natural na nakuha ng Janzong ang balita na si Li Hanshan ay pinatay ni Yehan, at ang buong Janzong ay nasa kaguluhan. Para kay Yehan na pumatay kay Li Hanshan,
ang pangalawang talento ng Jansong, ang mga disipulo ng Jansong ay hindi lamang nagulat, kundi nagalit din, at ang tunog ng paglusob ay binalot ang buong Jansong. Sa Tianzong Peak, ang mga mukha ng tatlong pangunahing guro ay natatakpan na ng nagyayalong lamig, at isang nakakatakot na aura ang napuno sa buong bulwagan. Sa itaas, nakaupo ang punong guro ng Tianzong, habang ang mga posisyon sa magkabilang panig sa ibaba niya ay nakaupo kasama ang dalawang punong guro, Xiaosek at Mansek. Ang tatlong taluktok ng Jansong, kahit na ang tatlong masters ay namamahala sa isang taluktok bawat isa, sila ay pinamumunuan pa rin ng pinuno ng Tianzong. Pinatay mo talaga si Han Shan. Sa loob ng wala pang kalahating taon, ang batang ito ay lumaki na sa puntong ito. Kung alam ko ito, dapat ko siyang sinakaw sa duyan kahit na magbayad ako ng presyo. Malamig ang itsura ni Tianzong, iniisip noong panahong iyon, ang mapagmataas na binata na gugustuhing mamatay kaysa sumuko sa lupain ng kanyang sekta ng espada ay lumaki na sa puntong kaya niyang patayin ang pangalawang henyo ng kanyang sekta ng espada sa isang maikling panahon, at ang intensyon sa pagpatay sa mga mata ni Tianzong ay naging mas at mas nakakatakot. Malamig na sinabi ni Xiao Zong, kung hindi dahil kina Chen Baixiang, si Ming, at Xi Tianwang sa likuran nito, paano kaya siya nakaligtas hanggang ngayon? Noong panahong iyon, nasa kaharian lamang siya ng langit at tao, ngunit sa loob ng wala pang kalahating taon, kaya niyang patayin si Han Shan, na nasa estado ng konsentrasyon. Sa huling yugto, ang bilis ng pagpapabuti na ito ay talagang nakakatakot, dapat natin siyang alisin sa lalong madaling panahon, gamit ang kanyang bilis ng paglaki, marahil sa loob ng 5 taon, magiging sapat na siya upang makipagkompetensya sa ating sword sect. Narinig ko na siya ay nasa lungsod ng kadiliman na ngayon, at lumalakad siya kasama sina Helian Liuyon at Ren Zhongshan. Ito ay malinaw na pag-iipon ng lakas upang labanan ang aking sekta ng espada. Sa itaas ng marilag na katawan, ang mga alon ng mabangis na aura ay sumabog na parang isang pagwawala. Sa mga bagong disipulo ng aking sword sect, marahil si Guao lamang ang makakapatay sa kanya. Gayunpaman, pumunta si Guao sa kalaliman ng mga sinaunang guho upang magsanay, at kung gusto niyang patayin siya, dapat niyang ipagawa ito sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion, ngunit ngayon siya matatagpuan sa isang espesyal na lugar na tinatawag na Lungsod ng Kadiliman, mahirap para lamang sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion na gawin ito. Malamig at mahigpit ang itsura ni Tianzong na may nakakatakot na liwanag sa kanyang mga mata, at sinabi. Ipapadala ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion sa lungsod ng kadiliman, at ipaalam sa mga sinaunang guho ang tatlong matatanda, gamit ang lakas ng tatlo sa kanila kasama ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion, ang ganoong malakas na hanay ay tiyak na makakapasok sa madilim na lungsod. Nangyari na ang mga sinaunang guho ay katabi ng madilim na lungsod. Kung papatayin mo siya sa lungsod, hindi mo dapat bigyan siya ng anumang pagkakataon na lumaki. Sword and Soul Pavilion, ito ang pinakamalakas na grupo ng mga disipulo sa Sword Sect. Ang mga ito ay lahat ng mga masters na ang lakas ay itinaas na sa hindi bababa sa antas ng isang maliit na karangalan sa mga disipulong nakuha noon. Ang Sword Sect ay may kasaysayan na libu-libong taon. Kahit na ang tatlong masters hindi ito isang tauhan mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan, ngunit ito ay 500 taon na ang nakakaraan. Mula nang umiral ang Jansong, maliban sa tagapagtatag ng Jansong na dumaan sa ikawalong sakuna, ang natitirang mga masters ay hindi umabot sa antas na ito, alinman ay namatay sa mga kamay ng kalaban, o namatay sa ilalim ng sakuna. Ang kasalukuyang tatlong pangunahing masters ay itinuturing na ang ikatlong henerasyon ng mga masters ng Jansong. Kabanata 1590. Sa nakalipas na 500 taon, bukod sa tatlong kataas-taasang mga masters at matatanda ng Sword Sect, mayroong ilang henerasyon ng mga disipulo na naiwan sa mataas na antas ng sekta ng espada. Kapag ang mga disipulong ito ay na-promote sa kaharian ng maliit na dignidad, papasok sila sa Sword Soul Pavilion upang magsanay. Tungkol sa Sword Soul Pavilion, ito ay isang maliit na mundo na katulad ng Sword Demon Battlefield. Kahit na ang Sword Soul Pavilion ng Jansong ay hindi kasing nakakatakot ng mundo ng Xuanman, ito rin ay isang banal na lugar para sa paglilinang para sa Jansong. Sa makatuwid, ang mga disipulo sa Sword and Soul Pavilion ay lahat ay nasa itaas ng Concentration Realm at nasa ibaba ng Supreme Realm. Sa Sword and Soul Pavilion, kakaunti lamang ang mga disipulong nakaranas sa labas. At ang tatlong matatanda na umiiral sa mga sinaunang guho ay lahat ay mga makapangyarihan ng Supreme Realm. Ang dahilan kung bakit umiiral ang mga makapangyarihang ito sa mga sinaunang guho ay dahil din sa mga sinaunang guho, may mga mapagkukunan ng paglilinang ng Sword Sect at dapat silang bantayan ng mga malalakas. Siyempre, ang pamilya ng Jansong ay hindi lamang ang nasa mga sinaunang guho.
Ang iba pang 8 makapangyarihang kapangyarihan ay mayroon din kanilang sariling mga lugar upang protektahan, Hanging Mountain, Heavenly King's Mansion, at ang mga alitan ng Jansong ay nagmula sa mga sinaunang guho. Bukod pa rito, tulad ng Sword Soul Pavilion ng Jansong, mayroon ding ilang iba pang pangunahing puwersa. Kahit na ang pinakamalakas na mga disipulo ng mga pangunahing puwersa na lumalakad sa labas ay lahat ay nasa estado ng konsentrasyon, hindi ito nangangahulugan na walang mga maliit na dignidad, isang master ng malaking dignidad. Sa iba't ibang puwersa, lahat sila ay may kanya-kanyang nakatagong kapangyarihan. Siyempre, hindi alam ni Yehan ang mga aksyon ng Jansong. Sa loob ng 3 araw, umatras si Yehan sa yungib para sa paggawa ng mga sandata. Sa loob ng 3 araw na ito, gumawa si Yehan ng kabuoang 69 na baitang na espiritual na sandata. Sa huli, ang lahat ng mga espiritual na sundalong ito ay pumasok sa bulsa ni Yehan, at ang malaking grupo ng mga tao sa ibaba ay halos walang magagandang sandata, kaya tiyak na kailangan itong isipin ni Yehan. Matapos umalis sa yungib, nakita ni Yehan si Gulunetik sa bakuran. Ang matandang lalaki ay nakasandal pa rin sa upuang pahingahan tulad ng dati, nakapikit ang kanyang mga mata, umipita sa kanyang mga paa. Marahil ay nakarinig siya ng ilang paggalaw, at binuksan ng matandang lalaki ang isang mata. Tinignan si Yehan, at tamad na sinabi, "Batang gago, tapos na agad." Matandang lalaki, hindi mo man lang tinitingnan kung sino ito. Ngumisi si Yehan, tinitigan si Gulunetik, at sinabi, "Matandang lalaki, ako ang iyong apprentice ngayon, bakit hindi mo ibigay sa akin ang isa sa mga magagandang bagay na iyong nakolekta?" Nang marinig ito, ang mukha ni Gulunetik ay naging itim, at sumigaw siya ng malakas, na sinasabi, "Umalis ka, ang batang ito ay hindi sapat upang makuha ang Heavenly King Armor, ngunit iniisip mo ang aking 2 piraso ng stock, sinasabi ko sa iyo bata, krimen ito para sa iyo, bata ka. Kung sakam ka, mahuhulog ka rito sa huli o maaari." Nang marinig ito, nahihiyang ngumiti si Yehan, at sinabi, "Matandang lalaki, galit na galit ka, sige, aalis na muna ako, at babalik sa loob ng 2 araw." Matapos magsalita, umalis si Yehan. Ang gagong ito, sumang-ayon si Go Crazy. Sa katunayan, hindi siya kuripot. Ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay hindi karapat-dapat sa isang sandata ng Heavenly King. Sige, syempre, ang baluti ng digmaan sa Antas Hari ay naiiba, ito ay isang uri ng depensa, at ang mga sandata sa Antas Hari ay ganap na nakakasakit, gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng mga sandata sa Antas Hari. Bukod pa rito, si Yehan, na may baluti ng digmaan sa Antas Hari, ay nagdulot na ng pagnanais sa kanya ng mga tao. Kapag nagkaroon na naman siya ng sandata sa Antas Hari, tiyak na mas maraming tao ang pipili na salakayin siya. Matapos umalis sa lugar kung saan naninirahan si Gulunetik, bumalik si Yehan sa Tianlong, at isinara ang kanyang paggawa ng sandata sa loob ng 3 araw. Hindi alam ni Yehan kung ano ang nangyari sa Tianlong. Gayunpaman, sa pagbabalik sa tirahan ng Tianlong, bigla ang naramdaman ni Yehan ang paggalaw mula sa Zumi Ring. Si Yehan ay umiwas ng diretso sa mundo ng Xuanman matapos maramdaman ito, at pagkatapos, isang Jade Sleep ang lumitaw sa kamay ni Yehan. Ito ang Soul Jade Sleep. Si Qin Wu daw ang nagbigay nito kay Yehan nang maghiwalay sila kay Qin Wu daw. Ipapaalam niya kay Yehan matapos siyang pumunta sa Medicine Valley at may balita na anumang posisyon ay maaaring makatanggap ng mensahe ng kalaban. Siyempre, ang Soul Jade Sleep sa kamay ni Yehan ay hindi ang pinakamataas na antas. Ang isang mas mataas na antas ng Soul Jade Sleep ay maaaring makatanggap ng mensahe ng kalaban kahit na siya ay nasa kahit saan sa Southern God Territory. Guro, gamit ang isang pag-iisip sa isipan ni Yehan, sinimulan niyang suriin ang balita mula sa Soul Jade Sleep, pumunta sa Medicine Valley. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay. Nagpadala si Qin Wu daw ng mensahe kay Yehan upang ipaalam sa kanya na pumunta sa Medicine Valley. Ang Medicine Valley ay medyo malayo sa madilim na lungsod. Pareho silang isa sa 9 na makapangyarihang kapangyarihan sa Yaoguang Domain. Ang Medicine Valley ay hindi lamang makapangyarihan, kundi pati na rin ang katayuan ni Yao Guangyo ay hindi pangkaraniwan din. Maaaring nahanap na ng guro ang paraan upang ayusin ang aking sirang braso. Lumiwanag ang ekspresyon ni Yehan, mukhang kailangan talagang pumunta sa Medicine Valley. Bata, bakit ka nagmamadali, naniniwala ka ba sa akin? Sa sandaling ito, ang tinig ni Suzuko ay biglang nag-ugong sa isipan ni Yehan. Nang marinig ito, nagulat si Yehan, at sinabi, "Suzuko, ano ang ibig mong sabihin?" Sabi ni Suzuko, "Bata,
Kung naniniwala ka sa akin, mapapanatili ko sa iyo ang pinakamasamang kamao sa mundo na mas malakas kaysa sa iyong mortal na kamao. Ang ibig mong sabihin ay maaari mong ayusin ang aking sirang braso. Kumunat ang noo ni Yehan. Bakit hindi ito sinabi ng lalaking ito noon, ngunit sa oras na ito, sinabi ni Suzuko, ang iyong sirang braso ay maaari ding maging iyong pagkakataon, ngunit ang mga pagkakataon ay kailangang maghintay para sa mga pagkakataon. Sa sandaling makuha mo ito, sasabihin ko sa iyo na walang sino man sa ilalim ng Emperador ng Langit ang makakapigil sa iyo gamit ang isang suntok. Napakagaling! Nanginginig ang ekspresyon ni Yehan. Hindi maisip ni Yehan kung gaano kalakas ang Heavenly Emperor, at ang mga tao sa ilalim ng Heavenly Emperor ay mga walang kapantay na makapangyarihan na nakatayo sa tuktok ng mundo. Hindi mapipigilan ng kamao kung gaano ito kakilakilabot. Siyempre, ang oras ay hindi pa dumarating. Sa tingin ko maaari kang maghintay ng kaunti at hindi na kailangang magmadali. Sabi ni Suzuko. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan at sinabi, gusto kong sagutin ang tanong na ito para sa iyo pagkatapos kong pumunta sa Medicine Valley. Sabi ni Suzuko sa isang malalim na tinig, sana ay isipin mo ito ng mabuti, at kung talagang makukuha mo ito, kahit na maging ang unang tao sa ilalim ng Emperador ng Langit gamit ang kamaong ito, ang taong nagmamay-ari ng kamaong ito sa simula ay naging alamat na. Huminga ng malalim si Yehan at tumango. Mahirap para sa kanya na gawin ang desisyong ito ngayon. Una, kailangan niyang makita kung nagtagumpay si Qin Wu daw. Dapat pumunta si Yehan sa Medicine Valley. Kahit na sinasabing ang sirang braso ay may kaunting epekto sa kakayahan ni Yehan sa pakikipaglaban, ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Yehan. Pareho. Matapos pumunta sa Medicine Valley, kung talagang nakahanap si Qin Wu daw ng paraan upang ayusin ang kanyang sirang braso, dapat munang tingnan ni Yehan ito bago gumawa ng desisyon.